Opisyal na inilista bilang playing coach itong si L.A. Tenorio. Ibig sabihin susunod siya doon sa yapak nitong si PBA legend Robert Jaworski na naging playing coach. And of course, alam natin si Norman Black nung nasa San Miguel yan, playing coach din kapag may import conference. So hindi na to nakakagulat. Ngayon ang tanong ay kung magtatagal nga kaya ito si Tenorio bilang playing coach. O baka naman ito ay mag-focus na lamang sa coaching at paminsan-minsan na lamang maglalaro. Magdedepende siguro yan kung ano magiging takbo ng kanilang sabihin na natin kampanya dito sa Philippine Cup. Alam natin na mataas ang presyo dito kay L.A. Tenorio at syempre si Tenorio alam din yan na bawat galaw niya tama o mali o kung manalo-matalo Magnolia, mamamagnify talaga yan. Dahil syempre, galing siya sa Ginebra at si Tenorio kinukonsidera na isa sa pinakamahusay na mga player sa history ng PBA. Kaya nga ngayon, dito natin makikita kung paano mag-adjust itong si Tenorio bilang playing coach. Syempre, alam natin na as a player, walang problema kay Tenorio yan. Alam niya kung ano ang kaya niyang gagawin. Pero, dito rin natin makikita na magiging problema ngayon dito sa Barangay Ginebra o rather dito sa Magnolia dahil magiging coach din siya. So, medyo dagdag pressure yan para sa kanya. Kinakailangan dito mag-contribute din yung ibang players para mapakita natin kung ano ang kaya talaga nilang gawin. At ngayon, wag na tayo magulat kung bukod dito sa pagiging playing coach, magkaroon pa ng isang trade announcement itong Magnolia dahil nangangailangan pa sila ng mga dagdag na players para dito sa kanilang roster. Kaya sigurado na magiging mas okay na ito sa Magnolia. Itong ganitong move ni L.A. Tenorio dahil makikita natin dito kung gaano siya kaseryoso na masiguro na itong Magnolia mabe-break na yung napakatagal nilang walang kampyonato. Kaya nga naging playing coach na siya ngayon. At bukod dito sa Magnolia Chicken Templados, itong Terra Firma Jeep ay ready na rin daw talaga na mag-provide ng excitement dito sa PBA. Ayon dito sa kanilang coach na si Ronald Tubid, itong Terra Firma ay lalaban na raw at talagang magiging competitive at susubukan nila na makaabot sa playoffs. Kung titignan natin yung lineup ng Terra Firma, maraming bago dyan at maraming naniniwala na makakatulong pa rin sila dito sa PBA at makakagawa pa rin ng paraan para lumaban. Pero kinakailangan lamang nilang masiguro na yung papakita nilang lineup talaga ay yung magiging sapat para dito sa kanilang roster. Dahil alam natin medyo magiging mabigat ang laban ngayon dito sa PBA. Lalo na at alam naman natin na hindi magiging biro yung build-up ng iba't ibang koponan. Dito sa Terra Firma, wala man silang superstar na masasabi. Pero kung mabibigyan ng pagkakataon yung mga players nila, sigurado lalaban yan at meron yung mga gustong patunayan. Siyempre, magiging center of attention sa Terra Firma dito yung kanilang number 1 draft pick na si J.O. Chu. Ano kaya ang magiging laro nitong si Chu? Pati na kanilang nagbabalik na big man din na si K. Marcarino. So, magiging dalawa yung 6'10 players ng Terra Firma. Pero bukod dyan, kinakailangan din nila na makakita ng contribution dito kay Mark Nonoy at sa iba pang mga players katulad ni Luis Anggalang. Without a question, magiging challenge ito para sa Terra Firma ang darating na bagong season ng PBA. Pero kinakailangan lamang questionin natin kung gaano ba talaga sila ka-consistent dito sa kanilang magiging stand. Magte-trade yung mga top players nila. Dahil alam natin yan palagi nagiging kritisismo dito sa Terra Firma Jeep. Pero if ever na talagang gawin yan itong PBA, magiging maganda talaga to para sa kanila at sigurado malaki may itulong yan dito sa kanilang kampanya kung sakasakali nga na ito'y magawa talaga nitong si Coach L.A. itong coach ng kanilang lineup.